Tanungin Ma'am natin. Lorna, good morning. Good morning. Good morning po, ma'am and sir. May energy from Hong Kong to Ilang the taon ka Philippines. na? Opo, syempre naman po. Siyempre, ilang taong ka ng OFW sa kabuuan? 14 years mahigit na po. Tumanda na nga po eh. Aba. Oo. Teka muna, ang pamilya mo nandito? Meron kang asawa, mga anak dito sa atin? Opo, nasa Pilipinas po. Dalawa po yung anak ko. College na po yung panganay. 20 years old na po. Tapos yung bunso ko po is magpo 4 years old pa lang po next month. Aba, layo ng pagitan na humabol yung bunso. Opo, ano pa may katas pa po kaya ganun po, nakahabol pa po. Grabe yung may katas pa. Si Lorna, haggard ka pa ng lagay na yun. Haggard ka pa niyan, ha? Eto, pinag-uusapan namin yung mga ano bang ikaw bilang isang OFW, ano yung mga ugaling Pinoy na Iritang-irita ka. naiirita ka na para bang kakainis to mga to? Kung mo nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Yan, ganyan. Opo, yung meaning po yung kapwa ko OFW po ba dito sa kunwari, kunwari, mga pamilya rito, kaibigan, yung alam mo na, example, tapos ikaw parang ang dami-dami nilang, parang akala nila buhay ng mga nasa ibang bansa paraiso. Mga kalabit penge, example lang yan, yung mga akala mo ATM ako hingan, ganyan, parang ganon. Opo, ganun po talaga, lalo na minsan pag may mga kapamilya ka na hindi mo napagbigyan, akala nila mayaman ka kasi minsan pag nagpo-post kayo, saya-saya mo sa post, na kumakain ka sa labas, so akala nila milyonarya ka, tapos magte-text sila sa'yo, pwedeng hiram, ganyan. Pag hindi mo naman po pinagbigyan, wala na, hindi ka na nila gaanong papansinin. Yung dating react sa post mo na puro puso, ngayon wala na, hindi na nila pinapansin yung post mo kasi hindi mo sila pinag-utangan. Oo nga, at syempre napapansin mo rin yun, na hindi na ako pinupuso nito. Hindi na, baka hindi lang napahiram. Di ba ang sa'yo, yung galet, ano yun? Yung pulang-pula? Opo. May ganun ba? Yung wala belat. pa naman po, pero belat, hindi na sila namamansin. Para dati-rati pag may post ka, sige, ang ganda-ganda mo naman, ganyan-ganyan. Yung parang nangangamusta sila. Ngayon, di kamusta, wala na po. Minsan may nangangamusta naman, pero uutang din naman. Parang ganun lang po. Di minsan may mga pagkakataon na para tuloy nahihiya ka mag-post kasi baka isipin nila marami kang pera o ano. Minsan ganun ko pa yung nagigilty. Nakuha ko kaya post tong aking outing na itong baka sabihin marami kong pera. Minsan ganun ba, Lorna? Opo, ganun akala nila. Kasi syempre sa social media, kunwari social, pero hindi nila alam, naghihingalo ka rin naman. Parang ganun lang po, parang ipakita mo lang sa tao na kahit na stress ka, kahit meron kang time maging masaya. Opo, may time ka naman para sa me time mo, parang ganun lang po. Libre lang naman po maging masaya. Libre lang naman, hindi naman masama po. Bayad yun. Teka Lorna, pag minsan ba, pag umuwi ka dito nagbakasyon ka, nangyayari ba sa'yo na parang ang dating kailangan may pasalubong ka sa lahat, pag hindi mo nabigyan masama loob? Opo, promise. Ilang beses na po. Sa tuwing umuwi ako, kailangan dapat laging may pasalubong ka. Pero pag may nabigyan ka na hindi nila nagustuhan yung bigay mo minsan sasabihin nila, ito lang yung binigay mo, chocolate, sabon, parang gano'n. Yung parang kasalanan ko pa po. Kasi nagbigay na nga ako, parang kasalanan ko pa. Minaliit pa nila yung bigay ko. Parang, ito sabon lang, meron naman dito yun Opo, sa amin naman mga OFW, pinaghirapan naman namin nun. At least kahit paano, may naibigay naman kami. Yung pa naman konting thank you lang po. Masaya na po kami. Teka muna, pag umuwi ka rito sa atin, magkano ang pinag-iipunan mo muna bago ka makauwi dito sa atin? Magkano? Ay, nung umuwi po ako, halos naihagis yung almost 200K ko kasi bigay dito, bigay doon, parang Santa Claus. Ngayon, pagbalik ko dito, ayun na. Wala na po naman yung halos na ubos na po yung laman ng ATM ko. Pagbalik ngayon, naghihingalo na ako mag-ipon ulit. Kasi pag umuwi siya. Bakit pagka ganyan umuwi, di ba? Ikaw magpapakain Biglang may mga pangangailangang bigla din yung ibang tao na kay mag-anak mo, kaibigan mo, na parang feeling mo, hindi naman ako umuwi para tugunan lahat ng kaya kailangan nga nakakatamad umuwi diba? Sasabihin nila Tapos, pag hindi mo na pagbigyan, ano pa sasabihin sa'yo? Madamot, nagmamalaki na, mayabang na, di ba, no, Lorna? Opo, tama po yan. Opo, tapos sasabihin, no pansin, ganyan-ganyan. Pag
Lalo na pag siyempre tulad ko po, marami akong pamilya. So dapat meron lahat. Kasi pag meron kang hindi binigyan ng isa, magtatampo ang isa. So para fair, lahat bibigyan mo. Kaya lang nga, pag binigyan mo lahat, syempre alam nga naman lahat yung bigyan mo ng ginto, di ba? Kaya lang, Yun pag nga po. binigyan mo ng sabon, may sasabihin pa. Opo, kahit bigyan mo, meron pa rin po silang sasabihin. Promise po, sa tagal ko na sa pag-abroad, meron at meron, gumawa ka man ng mabuti or hindi, magbigay ka man or hindi. Meron po talaga. Kaya minsan, nakakasad, minsan, kumbaga parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Kami sa may nakakausap ako na pagka uuwi sila, sasabihin nila, hanggat maaari, ayaw nilang ipapaalam na sa mga ibang kamag-anak, ibang kaibigan. Kasi nga yun, parang ang expectation, may pasalubong ka dapat, ha? At dapat ang pasalubong mo, gusto namin, ha? Huwag yung kung ano-ano lang, di ba? Ayaw nila yon. Opo. Tapos minsan sasabihin pa nila, branded ba to? Mga ganyan eh. Talaga? May mihirit ng ganon? Branded. Opo, meron. Ano sinasabi mo Yung sa pagka akin ganon? yung sabi ko naman, lang, parang simple lang, class A lang niya, mga ganyan-ganyan. Ako nga, ukay lang yung gamit ko, sabi ko. Sa susunod, wag mong bigyan. Ako talaga yung nagalit no? Meron, may Tandaan mo, mga pangalan, tandaan mo, wag mong bigyan next time. May sitwasyon, di ba? Yung parang pag lumapit sa'yo, matter of life and death na yan, di ba? Kasi kailangan talaga lang mauoperahan kaya ikaw talaga malalapitan. Syempre, halimbawa, malaki yung kailangan. Paano mo naman ibibigay lahat doon sa kanya yung pinaghirapan mo, di ba? Hindi ka naman umuwi for that. Ba't may ganun ka ba? May Yung ganun, ikaw nakaka-experience ka ba? nagpapa-opera kapag uwi? Meron, marami na po. Marami na pong nangyari sa akin yan, yung mga ganyan na pahihiramin ko daw sila, magbabayad sila. Sa sitwasyon ko po, marami na po akong pinautangan dahil ganyan ang reason nila. So pinautangan ko, hanggang ngayon, hindi pa rin po sila babayad, inabot na ng 5 years, 6 years, meron na yata 7 years pa yung iba. So ngayon, nadala na po ako, pag ganyan ang mga dahilan nila, sabi ko, wala akong mapapahiram, pero bibigyan nilang kita kahit konti. Yung ganun po, like 1,000, so at least kahit paano pambili na rin ng gamot, mga ganun po. Kasi nakakadala pag sabihin utang, tapos utang kalimutan, wala na, lalo ako mai-stress. Kalimutan. Totoo yan, ganyan talaga. Ako, gusto kong malaman, yung 200 na pinag-ipunan mo, gaano mo katagal iniipon yun? 200 para lang makauwi? Yun, taon. Oo, 2 years po yun. Kita mo na? Tapos kasi isang uwian mo lang dito, 2 years mong pinaghirapan? Tapos makakarinig ka pa na class A lang pala ito? Class A. Opo. Kasi naman, di ba, sabi mo, sige, ang sweldo mo, dollar dyan. Ang gastos nyo din naman dollar di ba? Opo. Hindi na. Lalo na pag sa amin, day off, marami kaming statutory day. Pag holiday. Walang bayad Like ngayon, buwan po, October. So, 7 days yung namin holiday. So, siyempre gagala kami, gagastos din kami. Parang minsan, hindi na ako lalabas, sa kusina na lang ako matutulog. Parang ganun lang po, para makatipid. O kaya, nagsishare kami ng mga barkada ko para pangkain, para lalong makatipid. Hindi nila alam yung sakripisyong ginagawa ng mga OFW, di ba, na para lang makaipon, makapagpadala sa mga pamilya, di ba? Sasamaan pa ng loob. Opo, yun na nga. Kaya akala nila siguro madaling maging OFW pero hindi nila alam ang sakripisyo namin lahat dito. Kailangan maging wise. Ganun lang po. May nag-ano nga dito, parehong-pareho daw nang nangyari sa kanya. Mga kinukwento mo, Lorna, kaya daw ang ginawa niya ngayon, hindi na siya yung ganun dati na parang kailangan lahat, bibigyan ko kayo. Hindi, sabi niya ganun. Hindi mang trabaho para sa inyo doon. Di ba? Opo. So, paano ginagawa mo ngayon? Pag uuwi ka, ano na lang ang estilo mo ngayon? Paano? Kakauwi ko nga lang po nung 2 months ago. Ayun na nga po, ito, babalik ko lang. Ito na naman, nag-adjust na naman po sa another homesick, tapos ipon ulit. Ganun lang po. Opo. Tapos pag-uwi, butas ulit. Oo, di ba? Saka talagang minsan yung mga pag nasa bahay ka, 'di ba, nakabakasyon ka, pati yung mga dating hindi naman pumupunta sa inyo, pupunta, 'di ba? Kunwari mangungumusta.
Opo, yung kahit hindi mo kamag-anak, yung malayong kamag-anak ko, o insan, nandito ko pala yung ganyan. Parang nagkakaroon ka ng maraming kamag-anak kapag pag nasa abroad ka, parang ganun. Oo, di ba? Maraming Opo. nakakarinig ka rin ng mga yung parang inggit, yung parang dinadown ka, ganyan kung ano masamang sinasabi, may mga ganon, nakakarating sa'yo. Opo, marami. Kahit nasa abroad nga ako, uso na ngayon yung marites. Siyempre, umaabot na po dito yung mga nasasabi ng mga tao. Nalalaman ko kahit na wala ako sa Talaga? Ay, anong nasasaktan ka rin, syempre? Opo, siyempre, masakit pa rin. Pero sabi ko naman, okay lang. Ano mga sinasabi sa'yo? Ano sinasabi sa'yo, Lorna? Ano yung mga nakakarating sa'yo Hindi pa mga... para, Ano? mayabang daw ako, ganyan-ganyan. Basta po, madami. Hindi naman masama siguro maging basta sa social media. Hindi po po. Oo nga. Baka sinatawag pa siya si Lor ng kunat. Lor ng kunat. Ganon, ha? Siguro malamang naman sabi, mayabang, Pinagbago na ng pera yan si Lorna. Ganon, ha? Tapos sabi pa nila, panay daw po TikTok ako. Yun nga lang po kasiyahan namin dito sa abroad, di po ba? Kaya nga. Oo nga. Ganon, may ginaririn. Sino mga humihirit niya? Mga kapamilya mo rin ba o mga kaibigan mo dito? Marami po, kapamilya, mga kaibigan, mga ganun. As in, marami. Mostly naman po. Kung sino pa nga yung number of basher namin mga kamag-anak pa nga. Yan nga yung mga inggit. Oo nga. Ay, paano ginagawa mo? Sige ka pa din. Pag uwi mo, bibigyan mo pa rin yung mga tumawag sa yung pana-plastic mo pa din? Pag-inggit, pikit. Hindi mo kasi Lorna, bigay pa din. Nagbibigay pa rin naman. Siyempre, okay lang naman yun. Hindi naman po kasi maganda yung magtanim ka ng galit sa kapwa. So, para sa akin, once may narinig ako, makalaan ng ilang lilipas din po sa akin. Sabi ko naman, maiksi lang ang buhay, so kailangan gumawa ng mabuti pa rin kahit gano'n ang ginagawa sa sa'yo. bagay, makakatulong sa'yo yung positibo kang tumingin. Pero, yung ba naman, sa akin yun, hindi pagtatanim ng galit yon. Kung hindi mo lang ako, markado lang, nagmamarka ka lang, di ba? Hindi mo pwedeng abusuhin mo ako forever. Di ba, bibigyan kita, tapos sasalaulain mo ko, tapos bibigyan ulit kita. Ang tawag doon, abuso yon. Pero para sa akin naman po, pag ginawang ka ng masama ng tao, gawa mo ng kabutihan. Kasi hindi naman po natutulog ang Diyos. So makikita naman nila, okay lang po yun, yung at least gumawa ka ng mabuti kahit ganun pa rin ang ginawa sa'yo. Mas pangit naman yung ginawang kanila ng masama. Tapos gagawa mo rin ng masama. Di po ba? Oo, sa bagay ang pangit-pangit ko na nga po. Tapos grabe ka. Tapos yung ugali ko, pangit Patingin nga ng picture. Andyan po yung profile ko, napakaganda. Ay, wala. Meron namang mga filter na ngayon, Lorna. May filter. Di ba sa TikTok kumikinis tayo dyan? Bakit Opo, gumaganda ako sa TikTok. walang doon. Lahat ng maganda nasa TikTok. No. Kayang gawin niya. Tingnan mo, kaya si Lorna, positibo yung disposition. Tingnan mo, masayahin. Siguro nagwo-work talaga kay Lorna yung hayaan mo sila kung ako'y inaabuso nila, kung ako'y ginaganyan nila, basta ako positive lang. Positive lang sa buhay. Tingnan mo kaya positive din ang energy mo. Pagpatuloy mo yung ganyang... Pero kung ako talaga yan, biglang bumubulong pa rin. Pero Lorna, kung ako talaga yan, tigilan mo yung mga bumabanat sa iyong yan. Ekis yan. Ekisin mo yan. Ayun ako, maraming salamat, Lorna, sa pagbabahagi ng kwento mo sa amin. Mag-enjoy ka dyan. Huwag mong titigilan ang pagtitiktok mo. Huwag mong tigilan at kuya nagpapasaya. Nagbibigay yun sa'yo libre yan. Di gawin mo at huwag ka magpa-apekto sa sasabihin ng kahit sino. Ha? Opo, ma'am. Pero tigilan mo na rin yung pag-iipon ng 200,000 tapos uubusin mo ng isang buhusan. Tigilan mo na rin kaya yan. Opo, nadala na po ako. Tama. Okay, salamat, Lorna. Sige. Pwede po pa shoutout muna sa asawa ko at sa anak ko. Aba, shoutout mo. Dali, shoutout natin. Shoutout nga po pala sa asawa ko kay Kadong, kay Jojo Arnold Balila at sa anak ko, Desiree at kay Noah po. Yun lang po. Si Noah, si Desiree, si Kadong. Si Kadong. Opo, Kadong. Palayo po ng asawa ko yun. Dalawa anak nyo. Opo, dalawa po. Si Desiree at si Noah. Ayan. Nako, ulirang ina. Thank you, Lorna. Thank you po. God bless you always. Ikaw lalo. Ikaw mag-iingat ka dyan. Ayan. Nako, thank you. Kakatuwa naman kakwentuhan si Lorna. Oo nga eh. Nakakahawang energy.